Kailangan nang maghanda tayong mga motorista. Posible kasing higit 15 pesos kada litro ang magiging dagdag sa presyo ng diesel. At lagpas 7 pesos sa gasolina sa susunod na linggo dahil sa giyera ng US at Israel sa Iran. Narito ang agenda report ni Hannah T. Posibleng sumirit sa 80 pesos per liter ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ayon yan kay Director Rino Abad ng Oil Management Bureau ng Department of Energy. Resulta ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Pero paglilinaw ni Abad, yan ay kung magiging one-time ang bagsakan ng taas presyo ng oil companies at hindi ito utay-utay. Sana po, Mr. Chair, na-staggered. ma-approve ho yung staggered. Pinapakiusapan niyo ba sila na baka pwedeng staggered naman para Opo. para kahit papaano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap? Ano po ba yun? Opo. Parang Maliwanag- killing me softly. Ganun din, papunta na tayo. Isang bagsakan, Yeah. bonus, dahan-dahan, papunta rin doon. Well, baka pwede pakiusapan na. Yun ang inaantay mga kababayan natin. Parang we're at the mercy. Sa huling monitoring, nasa 56 pesos kada litro ang diesel ngayon. Bagamat ayaw sana ni Abad mag-project ng ganito kataas na halaga, hindi raw ito malabong mangyari dahil sa nooy Ukraine-Russia war, umabot daw ang bansa sa 90 pesos per liter. Mas masama raw itong krisis sa ngayon dahil Middle East ang pinag-uusapan. Una nang sinabi ng oil industry sources na posibleng higit 15 pesos kada litro ang magiging taas presyo sa diesel habang lagpas 7 pesos naman para sa gasolina. May sapat naman daw na stockpile or reserve for approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, fuel, oil at kerosene, ayon na rin sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Isinara ang Strait of Hormuz sa gitna ng giyera sa pagitan ng Iran at pinagsanib puwersa ng US at Israel. Mahalagang ruta ito pagdating sa global oil exports dahil kinokonekta nito ang largest Gulf oil producers, kabilang ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at iba pa. Nasa 20% ng pandaigdigang supply ang tatamaan. Hindi lang araw ang itatagal ng ongoing Middle East crisis. Base naman sa mga impormasyong natanggap daw ng Department of Foreign Affairs. It will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. We hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. Patuloy na binabantayan ng DFA ang possible effects nito sa presyo ng mga produkto at pati sa sitwasyon ng mga OFW sa Middle East na sa taya ng ahensya ay nasa higit 2 milyon. In a worst-case scenario, mukhang kakailanganin daw ng supplemental budget mula sa gobyerno para pondohan ang repatriation efforts sa mga OFW. Sa kasalukuyan, nasa 1.5 billion ang current emergency repatriation fund at ang pondo para ma-repatriate ang isang individual ay nasa 135,000 hanggang 150,000 pesos. Iko-coordinate daw ng Finance Department sa DBM kung posibleng makapag-provide ng supplemental budget para rito. Bukod sa issue sa budget at presyo ng langis, kinwestiyon din kung handa ba ang Pilipinas sa local at external threats. Kung magsasabay-sabay daw ang mga problema sa tensyon sa West Philippine Sea, Middle East crisis at local insurgency, ang tanong, kakayanin ba ito ng Pilipinas? Sagot ng Department of National Defense, wala pa naman daw particular threat sa ngayon pero intensified ang kanilang monitoring at precautionary measures. May close coordination daw sila sa PNP pagdating sa internal security operations. Sa kabila ng panawagan nila para sa modernization program, siniguro ng DND na kakayanin nilang mag-address ng mga ganitong pagsubok sa seguridad ng ating mga kababayan. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.